Sa simula ng pelikula, ipinakikilala tayo sa isang mahiyaing batang babae na si Melissa. Si Melissa ay nakatira sa isang bahay kasama ang kanyang ina na si Daria at ang kanyang lola na si Elvira. Si Elvira ay may masamang bisyo ng paninigarilyo at matagal nang may sakit. Hindi madalas nakikipag-usap si Melissa sa kanyang ina pero malapit siya sa kanyang lola. Ngayon, masayang-masaya si Melissa dahil inanyayahan siya ni Daniele sa kanyang party. Si Daniele ang pinakasikat at pinakamayamang lalaki sa kanilang paaralan at matagal nang may gusto si Melissa sa kanya. Dumalo si Melissa sa party sa bahay ni Daniele kasama ang kaibigan niyang si Manuela pero hindi siya naglakas loob na kausapin si Daniele. Sa party, itinulak ng isang lalaki si Melissa sa tubig pero hindi marunong lumangoy si Melissa kaya nagsimula siyang malunod. Nakita ito ni Daniele at tumalon siya sa tubig para sagipin si Melissa. Dinala ni Daniele si Melissa sa likod bahay nila kung saan makikita nila ang dagat. Tinanong niya si Melissa tungkol sa kanyang pamilya at ipinaliwanag ni Melissa na ang tatay niya ay isang engineer na madalas nasa ibang bansa. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Daniele na gustong-gusto siya ni Melissa. Kaya't sinamantala niya ito at pinaluhod si Melissa sa harap niya upang magpakasaya. Pagkatapos nito ay iniwan na lamang siya nito ng mag-isa kaya labis na nasaktan si Melissa. Lumipas ang ilang buwan at sa panahong ito, hindi tumawag o nagpakita ng interes si Daniele kay Melissa pero patuloy pa rin siyang umiibig ng malalim sa kanya. Nang magbalik ang pasukan, sinubukan ni Melissa na makuha ang atensyon ni Daniele pero hindi siya pinapansin nito. Isang araw, pumunta siya sa bar kasama si Manuela at nandoon din si Daniele kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakilala ni Daniele si Melissa at ipinakilala siya sa kanyang mga kaibigan na nagpasaya kay Melissa. Pagkatapos, dinala ni Daniele si Melissa sa kanyang bahay at inakit siya. Naging malapit sila sa isa't isa at habang magkasama sila, sinabi ni Melissa na mahal niya si Daniele. Natawa si Daniele sa kanyang pag-amin, tinanggihan ang kanyang pagmamahal at iniwan siya. Ito na ang ikalawang beses na ininsulto ni Daniele si Melissa, kaya nagpasya na si Melissa na hindi na siya mananatiling inosenteng babae tulad noon. Nagpasya siyang maging katulad ni Daniele at saktan ang iba para sa sariling kasiyahan. Samantala, nagpasya ang mga magulang ni Melissa na ilagay ang kanyang lola na si Elvira sa isang nursing home dahil lumalala na ang kalusugan nito. Inihatid ni Daria at Melissa si Elvira sa nursing home at labis itong ikinalungkot ni Melissa dahil malapit siya sa kanyang lola. Pag-uwi nila, sinubukan ni Daria kausapin si Melissa pero ayaw niyang makipag-usap sa kanya. Simula kinabukasan, buo na ang loob ni Melissa na baguhin ang sarili. Pumunta siya sa isang cafe kasama si Manuela at sumenya sa isang hindi kilalang lalaki na nakaupo sa kabilang lamesa. Inulit niya ito ng ilang beses hanggang lumapit ang lalaki para kausapin siya pero tumayo si Melissa at umalis. Ginawa niya ito para ipakita kay Manuela kung gaano na siya nagbago. Nang magpapasko na, bumalik si Elvira sa kanilang bahay. Napansin niyang may pinagdadaanan si Melissa na maraming problema at lihim niya itong sinabi kay Daria pero binaliwala ni Daria ang kanyang mga alalahanin. Lumipas pa ang ilang araw, tumawag si Daniele kay Melissa. Sinabi niyang may sorpresa siya para kay Melissa at inanyayahan siya sa kanyang bahay. Sa kabila ng lahat, pumunta pa rin si Melissa sa bahay ni Daniele. Doon, inakit muli siya ni Daniele at sinabihang pumikit. Pumasok ang isang kaibigan ni Daniele sa kwarto at hinalikan si Melissa. Balak ni Daniele at ng kanyang kaibigan na maging malapit kay Melissa ng sabay. Nang mapagtanto ito ni Melissa, nagtangka siyang umalis pero upang ipakita na wala na siyang pakialam, bumalik siya at naging malapit sa kanilang dalawa. May diary si Melissa kung saan isinusulat niya ang lahat ng nangyayari sa kanya. Nang malaman ni Manuela ang mga ginagawa ni Melissa, sinubukan niyang kumbinsihin si Melissa na tumigil pero hindi nakinig si Melissa. Kinabukasan, pumunta si Melissa sa isang museo. Doon, may isang lalaki na umupo sa tabi niya at naging malapit din siya dito. Isang araw, natagpuan ng isang kaklase ni Melissa ang kanyang diary at binasa ito ng malakas sa harap ng buong klase, kaya nabunyag ang lahat ng lihim ni Melissa. Nalaman ng klase ang tungkol sa kanyang mga naging karanasan at galit na kinuha ni Melissa ang kanyang diary, sinisisi si Manuela sa nangyari. Subalit, may masasakit siyang isinulat tungkol kay Manuela sa diary na siyang ikinalungkot ni Manuela. Nang dahil sa mga nangyari, pinutol ni Melissa ang kanilang pagkakaibigan. Sinubukan ni Melissa na ipakita sa lahat na lubos siyang nagbago sa pamamagitan ng pagsusuot ng maikling damit. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Manuela upang kausapin pero tumanggi si Melissa na kausapin siya. May isang lalaki rin sa kanilang klase na nagngangalang Marco na may gusto kay Melissa pero hindi pa nito sinusubukang kausapin siya. Subalit isang araw, nag-ipon ng lakas ng loob si Marco para lapitan si Melissa pero nakatanggap siya ng tawag mula kay Daniele kaya't nasayang ang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang sandali, bumisita si Arnaldo, kaibigan ni Daniele, kay Melissa at sinabing may sorpresa siya para sa kanya. Tinakpan ni Arnaldo ang mga mata niya at dinala siya sa isang basement kung saan naghihintay ang 4 pang lalaki.
Napagtanto ni Melissa ang balak nila pero nagpasya siyang sumang-ayon at naging malapit sa kanilang lahat. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong paaralan tungkol sa nangyari sa basement at nalaman ng lahat kung anong klaseng babae si Melissa. Ngunit nito napigil si Melissa. Gumawa siya ng profile sa isang dating site at nagsimulang makipag-chat sa maraming hindi kilalang lalaki. Sa kalaunan, nakilala niya ang isang lalaki sa site at pumayag na makipagkita sa kanya sa isang hotel. Habang papunta si Melissa sa hotel, nakatanggap si Daria ng tawag mula sa nursing home na bumabagsak ang kalusugan ni Elvira. Hinanap ni Daria si Melissa ngunit hindi niya ito makita. Natuklasan niya ang diary ni Melissa at nabasa ang lahat ng kanyang mga lihim. Labis na nasaktan si Daria. Kasabay nito, nagalit ang lalaking nakipagkita kay Melissa sa hotel nang makita niyang suot ni Melissa ang halo-halong damit na inilaan niya para sa kanya. Sinabi niya na bahagi ng kanyang pantasya ang paghampas kay Melissa gamit ang latigo, at kahit pumayag si Melissa sa simula, nagsimula siyang saktan ng sobra na labis niyang ikinatakot. Tumakas si Melissa mula sa hotel at umuwi, kung saan nakita niya si Daria na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Daria na pumanaw na ang kanyang lola at nagsimulang umiyak si Melissa. Nauunawaan ni Daria ang pinagdaanan ni Melissa sa pamamagitan ng kanyang itsura at makalipas ang ilang sandali, ipinakita niya ang diary at tinanong kung totoo ang mga nakasulat. Inamin ni Melissa na totoo ang lahat at pareho silang umiyak. Humingi ng tawad si Daria sa pagkukulang niya bilang ina at sinabing mula ngayon, pwedeng sabihin ni Melissa ang lahat sa kanya. Lumipas ang panahon at nagsimulang bumalik si Melissa sa dati niyang pagkatao. Sa huling araw niya sa paaralan, pumunta siya sa bahay ni Manuela, kung saan sila nagkasundo at sabay silang pumunta sa paaralan. Sa paaralan, nagkaroon ng pagtatalo si Arnaldo at Daniele dahil nalaman ni Arnaldo na naging malapit si Daniele sa kanyang kasintahan. Sa galit, sinampal ni Arnaldo si Daniele. Nakita naman ito ni Melissa at Manuela na naglalakad malapit doon. Sinubukan ni Daniele na magpaawa kay Melissa pero hindi na siya pinansin nito. Sinuri ni Melissa ang kanyang mga grades sa board at nalaman na bumagsak si Marco at aalis upang mag-aral sa isang art school. Inamin ni Marco ang nararamdaman niya kay Melissa at ipinakita ang mga guhit niya ng mga larawan ni Melissa na ikinatuwa ni Melissa. Hiniling ni Marco na mag-pose si Melissa para sa huling guhit bago siya umalis. Pagkatapos, niyakap siya ni Melissa at tuluyan nang nagpaalam si Marco. Pagkatapos nito, lumapit si Daniele at inimbitahan si Melissa sa isang party. Una, tumanggi si Melissa pero kalaunan ay pumayag din siyang dumalo. Kinagabihan, pumunta si Melissa sa party kasama si Manuela. Nakita niya na lasing na sina Daniele at ang mga kaibigan nito. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Melissa sa likod bahay at umakmang tatalon sa dagat. Sinubukan siyang pigilan ng lahat pero tumalon pa rin siya. Pagkalipas ng ilang sandali, umahon siya at nagsimulang lumangoy na may kasiyahan sa kanyang mukha. Nagtapos ang pelikula sa eksenang kasama ni Melissa ang kanyang ina na bumisita sa puntod ng kanyang lola. Naglagay sila ng mga bulaklak sa puntod at niyakap ni Daria si Melissa na nagpapakita ng kanilang mas pinatibay na relasyon. Kung nagustuhan mo ang pelikula, pakilik at mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Salamat sa panonood, kita-kits sa susunod!